Sa panahon ngayon na naglipa ng mga kawatan, ano nga ba ang laban ng mga simpleng mamamayan? Hindi na bago, pero hanggang ngayon, mayroon pa rin mga nabibiktima ng hipnotismo. Ang isa sa mga modus, maipapaamoy daw na kemikal sa mga biktima. At kapag nahilo na, utusan na ang biktima na gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Gaya na lang na nangyari sa isang lola mula sa Caloocan. Natangay sa kanya ang inutang sa SSS na 13,000 pesos. Matapos daw ma-hypnotize. Ito ang kwento ni Lola Nenita, 68 years old. Nung Mayo 17, nag-loan po ako ng SSS ko. Tapos, nung nakuha ko na po yung pera na naloan ko, nanakaw. Kwento ni Aling Nenita, winidraw niya ang kanyang SSS loan sa kalapit na bangko. Pagkatapos makuha ang pera, bumalik ito sa tanggapan ng ahensya upang kumuha ng form. Habang nasa loob ng opisina, may babaeng lumapit at nagpakilalang suki niya raw na nagtitinda ng prutas. Hindi naman daw makilala ng kawawang lola ang babaeng nagpakilala. Tinitigan pa nga niya ito at kinilatis. Maya-maya pa ay may naamoy umano siyang chemical at agad daw siyang nakaramdam ng hilo. Doon ay kinuha na ng babae ang kanyang pera sa loob ng bag na nagkakahalaga ng 13,000 pesos. Lulumo dahil ito na rin ang kabuuan ng nilon ni Lola Nenita sa SSS. Lumapit pa raw ito sa gwardya ng naturang opisina at inabisuhan magpunta sa pulis at agarang mag-file ng report. Ang nakukuha ko po sa isang buwan, ang pension ko po is 4,003 lang. Tapos yun, nag-loan nga ako para mapandagdag ko po sa pagkain at saka sa gamot. Nakuha pa naman. Lahat yun, wala natira, hindi ko talaga napakinabangan kahit piso. Ang nakukuha ni Lola Nenita sa kanyang buwanang pensyon, mahigit 4,000 lamang. Dito na rin niya kinukuha ang pambili ng gamot at pagkain sa araw-araw. Ang loan naman na kinuha niya ay pandagdag sana sa pambili ng kanyang pangangailangan. At dahil binabawasan na ang kanyang pensyon dahil sa loan, halos wala nang natitira sa kanya. Matinding lungkot daw ang dulot nito kay Lola Nenita. Siyempre nalungkot talaga ako. Medyo pumayat ako. Kahit di mo pa sabihin na hindi mo isipin. Napasok talaga sa utak ko eh. Kasi malaki-laki rin po yung 13,000 nga nakuha sa akin. Binabawasan na po ako kahit sabihin mo pang masakit pa talaga. Mag-isa na lang sa buhay si Lola Nenita. Kahit na may mga anak siya, nakasanay na rin itong kumilos nang walang hinihinging tulong mula sa iba. Siya na rin ang bumibili ng kanyang mga pangangailangan, kabilang ng groceries at mga gamot. Pati ang pagproseso ng kanyang loan at pension, hindi na rin niya inaasa sa iba. Ako na yung pumapunta doon sa lahat ng gusto kong puntahan sa grocery. May pinapa-withdraw ko dyan yung pamangkin ko sa pinsan. Minsan po at adulas ako dito sa bahay. Kaya yan, sugat ko. Kaya may pasa, saka dito, nagkakasugat ako kasi dyan, nadudulas din ako. Bangon agad. At walang tutulong kasi sa akin, kaya kailangan anuhin ko sarili ko. Tulungan ko sarili ko. Agbangon agad ako, kanadulas ko.